Aberya sa Air Traffic Management Center sa NAIA kahapon, ating pag-usapan kasama si Sir Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Sir Eric, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali po, Yusek Parts at Miss Nina. Sir Eric, ano po ang naging major contributor ng problema sa Air Traffic Management Center kahapon na naging dahilan ng mga delayed flights kahapon sa NAIA? Well, nagsimula po yung computer glitch na tinatawag namin issue sa software ng 11:30, no? At naisa-ayos naman po ng almost 2 o'clock. Ngayon, ang naging rason po rito is yung kanyang computer, yung software, may issue doon na nagbigay siya ng information na may problema yung program. Kaya ang ginawa ng ating mga air traffic controllers, balik tayo doon sa manual muna para yung mga dumarating na mga aircraft papasok ng NAIA is masuportahan natin dahil yung po kasing screen dahil nga tungkol dito sa ating FDTS, yung tinatawag na Air Traffic Control Operations, ay nagkakaroon po ng glitch, hindi makita kaagad. So ang nangyari, manual natin, pinahinto natin muna yung ating mga departure, puro arrival muna just to yung para maproteksyonan na dahil nakakatakot po kung hindi natin bibigyan ng pansin yung dumarating na aircraft dahil sunod-sunod po sila. Sa inyo pong monitoring, ilang domestic at international flights po ang naapektuhan sa kabuuan kahapon? At ano po yung assistance na natanggap ng mga apektadong pasahero? For almost 2 hours po ay naayos naman natin yung issue at nagkaroon po tayo ng 38 domestic flights na delay at 21 international flights. But 3 lang po yung nagkaroon ng flight cancellation. Okay. Sir Eric, hanggang ngayon po ba ay epektibo pa din yung 24-hour operations ng mga runway para sa pagbabalik normal ng operation ng paliparan? Well, yun po ang ginagawang recovery flights. Kaya nag-extend ng NAIA, hindi mo na nila yung maintenance nila, hindi mo nila itinuloy kagabi para yung mga recovery flights na tinatawag, yung naipit ng umaga, ma-servisyohan para makumpleto dahil unang-una po yung operation natin pag schedule flights hindi po pwedeng magpasinay ng ibang flights. Sir, may ilang mga airline company din po ang nagdeklara ng kanselasyon sa kanilang flights. Paano naman po yung assistance sa mga pasaherong apektado nito at ano po ang magiging assistance ng CAAP dito po sa mga pasaherong ito? Diyan po sa issue na yan ay ang Civil Aeronautic Board po ang in charge dyan. At meron po naman tayong passenger, yung protection bill or law para kung sakaling magkaroon ng ganyang pangyayari, pwede silang mag-complain doon sa ating Civil Aeronautic Board. Sir Eric, sa ngayon, ano po yung mga hakbang ng CAAP upang hindi na po maulit ang problema sa Air Traffic Management Center na nangyari kahapon? Okay, explain ko lang muna yung Yusek, yung ating itong CNS-ATM natin na simula ho noong 2010 at natapos noong 2017. Ang nangyari po, siyempre yung ating mga program hindi na-updated yan. Currently, ina-update po natin yan dahil natulungan tayo ng Kongreso ng Senado last year na ma-expedite at napondohan naman po ito at naibalik na yung ating original service provider. Kaya lang po, dahan-dahan yung pag-update, may pace po yan, hindi pwedeng biglain. Kaya in-expect namin by third quarter of this year, medyo maisasaayos na at palagi ko wala nang mangyayaring ganito dahil pare-pareho lang naman yung sistema ginagamit natin doon sa mga katabing bansa natin. Ma-update lang po yung program, medyo maisasaayos na natin. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Sir, may tanong po mula kay Jean Mangalus ng Inquirer. Hintayin lang po natin, meron po siyang pahabol na tanong.
Okay, sandali lang po Ito na po ang kanyang tanong. Ayan. Is the CAAP sure that there was no intentional sabotage daw with yesterday's mishap, and will anyone be held responsible for yesterday? Actually po, yung nangyari noong January 1 last year, yung CNS-ATN po, yung Communication Navigation Surveillance System, ang nagka-problema kaya maraming apekto on flight. But this time po, nung mangyari itong computer glitch, gumagana po yung CNS-ATM natin. Kaya lang po, itong software issue talaga, kailangan nating i-upgrade dahil for so many years na ito, 2010 hanggang 17 pa eh. Kaya yun po ang tinututukan natin. Ngayon, sa tanong po naman na kung ito'y nagkaroon ng tinatawag na sasabihin natin yung may problema doon sa hacking or something na gano'n, wala po mangyayari dahil unang-una itong software lang po ang naging issue. Kasi yung CNS-ATM, functional po yan. Kaya wala tayong, kaya konti lang naman po in-apekto ng flights during the time na nagkaroon ito ng issue. Okay. Mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Well, muli po kami humihingi ng quarantine, But ginagawa pa naman po ang CAAP yung ating ma-upgrade itong ating mga air traffic system. And hopefully, itong third quarter po, hindi na mauulit ito dahil sa upgrade din na po lahat yung facilities ng ating CNS-ATM. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP.